Anyway, this is a new experience for me kasi for the past 2 years ay alam nyo naman na commuter tayo dito. Nagbabas ako, nag-train ako, naglalakad ako. So ngayon naman ay driver na tayo in Canada. Hi guys, it's 5:30 PM at nagtapon na tayo ng garbage. Yun na yung huling task ko for the day. At ngayon ay heavily snowing today dito sa St. Albert. Sabi nila sa Edmonton walang snow, pero let's see. Kaya lang bago ako makarating ng St. Albert, dadaan ako sa dalawang highway, Anthony Henday at White Mud Drive. So, yung supervisor namin just called na hindi siya makakapasok bukas at kailangan namin mag-arrange ng mga new schedule for tomorrow kasi nga wala siya bukas dahil pauwi sila ngayon guys. Kanina maaga yung uwi niya at may snowing na nga nung time na yon. So, ang nangyari sa kanila, kasama niya yung mga anak niya, ay hindi siya makabrake dahil nga madulas yung road. At ang nangyari, okay naman sila, pero yung nabangga niya napaka-expensive na car, OD. So talagang sabi niya ang mahal kasi, 'di ba? Mahal ng babayaran, although covered ng insurance, pero syempre the trauma and syempre meron ka pa ring something na nakukost diyan. Yun, so kaya ngayon guys, extra ingat tayo at ito nga pala yung sasakyan natin ngayon. So, covered na talaga ng snow ngayon guys. Magpapainit pa tayo. Tapos, ngayon nga French class ko. So, okay lang na malate tayo. Okay lang na maging mabagal sa biyahe ngayon. Basta, safe tayo. So, ang tigas yata nito. Mukhang mahirapan tayong tanggalin to. Magpapainit muna tayong sasakyan para mas safe tayo. Yun. Okay, so kaya, taka lang. Magkakayod muna tayo ng kaunti siguro or sprayan natin kaso baka frozen din yung water, yung mist. Okay, so kayo rin natin ng kaunti kaya. So yung likod ng kotse hindi mabuksan. Buti kinuha ko na to. Good luck guys. This is the real snow. Well, hindi pa nga ito real kasi umpisa pa lang to. French class ako ngayon pero okay lang naman, late na tayo. Basta maging safe tayo makarating sa bahay. habang nagda-drive.
A few moments later. Hi guys, we have safely arrived dito sa Edmonton. So from St. Albert, nandoon lang pala ang snow sa St. Albert guys. Pero ang bagal lang andar ng Anthony Henday, the highway itself, talagang 100 yung speed doon pero nasa 20 to 30 lang yung andar namin. At yun nga, kailangan daw mag keep safe distance, so medyo malayo. Tapos yun, habang sa nagiging 20, 30, 60, tapos may snow pa rin, nakakatakot yung may pa-exit na lane, ganon. So yun yung mga first time ko, siguro talagang pinatikim lang muna sa akin yung at least isang part lang muna ng snow na nakakaba, kasi kailangan talaga mag-focus guys. Yun din ang sabi nung isang ka-work ko na kailangan focus ka lang talaga sa pagdadrive. So wala tayong video noon kasi I want to see how it looks like on my own, na wala akong ibang iniisip kundi yung road lang talaga and how it feels like. Tapos bago ako umalis doon, tumawag muna ako sa asawa ko, kay Chris, tumawag muna ako sa kids kasi si Chris nasa Calgary siya ngayon dahil Christmas party nila. Instead na uwi siya ng Thursday ay bukas pa yung uwi niya. Tapos yung mga kids syempre nasa bahay na sila ngayon bago ako umalis kasi since alam ko na more than 30 minutes yung travel time ko, na siguro na kung 40, naging 45 minutes yung travel time ko. Kalahati lang ng travel ko ay snow, pero I mean 1/4 pa lang ng travel ko ay snow. So iniisip ko kung talagang full covered na yung kalsada ng snow, baka totoo yung sinasabi ng isang naging part-time namin sa work. Sabi niya it's the worst kasi umaabot ng 2 hours yung travel niya. So anyway, kahit malate tayo or what, agahan pa rin natin. Basta importante ay safe yung ating pagdadrive. Yun, so tumawag nga muna ako sa bahay and tinanong ko sa anak ko and kung ano yung food na pwede nilang kainin habang wala pa ako. Well, wala rin naman akong time magluto kasi after nito may French pa talaga ako. Nag-message na rin ako sa teacher ko na I'll be late because there's snow and then driving. Yan, so at first time nating nag-drive sa snow, kalahati lang or 1/4 lang. That is only St. Albert. Paglabas ko ng St. Albert is Edmonton, nagulat ako, wala nang snow. At totoo nga guys, pagdating ko dito wala talagang snow, pero ngayong gabi sasaksak pa rin natin tong engine block heater na tinatawag para bukas sa hindi tayo mahirapan mag-on nito. At kailangan naging mas earlier tayo dahil nga ang ating kalsada ay hindi natin alam kung bukas baka may snow na rin dito sa Edmonton. But the forecast is Monday pa. Pero sa Edmonton, I mean sa St. Albert today, wala naman sa forecast kasi cloudy lang yung nakalagay. So meron akong post sa aking Facebook, Jill in Can, at nakalagay doon na ito nga, pinakita ko yung nag-snow kanina doon sa St. Albert. And then yung mga ka-friends ko, ka-church namin, nag-comment doon, wala daw snow sa Edmonton. Malalaman ko daw pag uwi. At totoo nga na walang snow dito sa Edmonton guys. So yun, so maraming salamat din naman at safe tayo nakauwi dahil pinatikim lang sa atin kung ano yung snow driving, na isang part pa lang yung na-experience ko. Pero nakakatakot nga siya guys, especially ang haba ng biyahe ko. 30 minutes dito sa Canada is talagang mahaba na yan guys. Unlike sa Philippines na yung 1 hour ay ano lang yan. Ang lapit ng 1 hour sa Philippines, diba? Especially kami galing sa sa NCR, no, sa Pasig. Hello sa mga taga Pasig na sobrang matraffic. And thank you kay Mayor Vico kasi talagang favorite nating mayor yan in Pasig. So talagang nag-improve naman ba ang ating traffic sa Pasig kasi maraming mga truck doon, maraming mga factory, tapos may San Miguel pa doon, malapit doon sa amin sa lugar namin sa Pasig. Kaya maraming mga truck ang traffic, tas marami ding mga tricycle, maraming maliliit na kalsada, and talaga kasi marami din talaga namang tao sa Pasig. Hindi lang sa Pasig, all over Metro Manila kasi talagang overpopulated naman talaga yung NCR.
Yan. So, dito, ayan, siguro, dahil wala namang forecast, hindi ko alam kung i-cover ko ito ng, pero I think i-cover ko na lang or kahit hindi na din kasi kanina ay hindi naman naka-cover tapos umiinit naman yung salamin kaya nagme-melt yung ice once naka-on na yung engine. At aagahan ko na lang yung alis ko bukas dahil nga sa nag-iba yung schedule namin tomorrow is instead na 10 to 6 yung pasok ko bukas, 8 to 5:30 ang shift ko tomorrow. So medyo longer hours kami bukas dahil nga wala yung supervisor namin na isa. At pinili ko yung 8 instead na maging split shift ulit ako kasi pag split shift 7 AM ako papasok and hindi ko sure kung kaya ko yung ganun kaaga, tapos especially kung may snow na first time, kung heavy snow bukas, diba? So sana naman hindi, pero 8 o'clock tomorrow sa agahan ko na lang yung alis ko, guys. And yun lang ang ating first time driving in snow dito sa Canada. At kung kayo naman ay may experience, ano ba yung na-experience nyo, ano ba yung mga tips nyo, road tips and mga reminders. Yan. So kanina sabi ko dun sa Facebook page ko na ano yung mga reminders, nilista ko dun, pero I think I have water, pero yung may pagkain din ako, yung isang granola bar na ubos ko na. Isa lang naman kasi yun. So sabi ko pag long traffic to, wala na akong makakain. So anyway, at yung ang gas ko din, hopefully sana ay umabot pa ito hanggang bukas ng gabi para yun. Di pa kasi ako, guys, nakakapag-try na mag-gas on my own. Laging yung asawa ko, si Chris, ang nagagas nito every Sunday ng gabi. So bukas pa siya nandito. So, sana ay kaya pa tong gas ko bukas, guys. Ayun lang, guys. So, i-off ko na yung sasaksak ko na to. Tapos, papasok na tayo with the kids, kakain. Pero, ayun, diretso tayo sa class. Nagsabi naman ako na malilate ako. Hindi ko na alam ano yung napag-aralan nila ngayon. So, ayun lang, guys. So, thank you for watching. If you are not yet subscribe to my channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko, especially sa mga gantong pabago-bagong season or nagbabagong season ngayon from fall to winter. So ito na naman, nag-iiba, parang for the past summer nakalimutan ko na ano ba yung experience ng winter talaga, no? So ayun, so ngayon nare-remind tayo na talagang kapala natin yung mga suot natin, bundle up. Yun ang bundle up word talaga dito, is to really bundle. Yan. So, anyway, this is a new experience for me kasi for the past 2 years ay alam nyo naman na commuter tayo dito. Nagbabas ako, nag-train ako, naglalakad ako. So, ngayon naman ay driver na tayo in Canada. Especially in Edmonton, Alberta. So, yan. I-share natin yung mga experience natin dito. But, syempre, kayo din, guys. Share nyo yung mga experience nyo and yung mga tips for driving. Please. Oh, I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!